Palakpakan po natin si Lord. Praise God, yung palakpak ko lang para sa akin. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Alam niyo po, habang kayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, let us say, wait, di pa ako tapos. May gagawin pa po. May gagawin pa po ang Lord sa hapon na ito. At alam niyo po, ang bawat isa po ay tinawag ng Lord. Lahat po tayo na narito. It is not because of accident. Hindi dahil in-invite tayo. Hindi dahil nandito yung kaibigan natin. But because God wants us to use mightily. God wants us to be used more than before. At alam niyo po yun, magsisimula po yun kapag tayo po, amen, ay na-revive mismo ang ating mga sarili. That's why the Lord wants to share His word, the power of secret place. Secret place na kung saan kadalasang nakakaligtaan ng mga Christian. Sad to say, even the leaders in the church. Minsan, kapag tayo ay masyadong busy sa kingdom, we forget the King. Like for example, maghapon tayo sa church. Maghapon tayo sa ministry. Physically, you are tired. Amen? At ang gagawin natin excuse, nag-pray naman na kami sa church. Okay na yun. Lord, matutulog na ako But God doesn't deserve that. Kapag tayo po ay naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon, na wala tayong ginagawang sacrifice, it is not worship. Again, kapag tayo ay naglilingkod at sumasamba sa Panginoon na wala tayong sinasakripisyo, it is not worship. Nais ipaalala po sa atin ng Panginoon na now is the time to serve in His presence. We all know the Lord is coming. The question is, what are you doing? Nais pong ipaalala sa atin ng Panginoon ang alagaan ng secret place. Wherein doon po natin katatagpuin ang ating Panginoon. Tayo'y magbababad sa kanyang presensya. Dahil kung hindi po tayo babad sa presensya ng Lord, paano po tayo magagamit ng Panginoon mighty? Hindi po tayo magagamit ng Lord mightily kung tayo po mismo ay ubos sa presensya ng Panginoon. Yes, we can preach. We can share the Word of God. Pero iba, kapag ikaw ay puno at babad ang presensya ng Panginoon. Regardless kung anong position mo sa church, gaano ka nakatagal, hindi po yan ang basihan para masabi mo, ay, alam ko na lahat, magaling na ako, anointed na ako. It is measured kung paano ka pauhaw pa rin sa Panginoon kahit nabasa mo na ang Bible over and over. Kung paano ang pananabik ng puso mo to, Lord, I want more of you. I want more of your presence. Alam niyo po mga kapatid, that every time na hindi tayo nakakapunta sa ating secret place, hindi natin tinatagpo ang ating Panginoon, that was the time that the pride comes. Why? You stop praying na talagang babad sa Panginoon. You're saying na, ayaw ko na to. Alam ko na yan. Marami na akong ginawang ganyan. Marami na akong preach na ganyan. I mean, it is not about our own skills, our own talents, or even our experiences. It is about Him inside of us. At alam niyo po, kung gusto po natin ma-maintain yung pagka-puno ng apoy sa ating puso, there is maintenance. What is it? Secret place. Minsan pag
Sabihin natin, Lord, gusto mo hindi mawala yung ganitong presensya ng Panginoon. Lord, ayaw ko mawala yung ganitong apoy. Ang ginagawa mo upang mapanatili ang apoy na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Secret place. Alam niyo po sa Biblia, marami pong mga Bible characters ang magandang example na sila ay laging pumupunta sa kanilang secret place. Like Daniel, and most especially, our Lord Jesus Christ. Can you simply imagine, He is already the King of Kings, and yet, He makes effort para makaliig ang Panginoon. Then, sino tayo para hindi hanapin ang Panginoon? Sino tayo para hindi hanapin ang presensya ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, ang bawat isa na naririto ay nais kausapin at tataguin ng Panginoon. Anak, hindi sa kung anong attendance meron ka sa church ang tinitignan ko. It is kung paano ka kasabik sa akin kahit wala kang kasama. Amen? Praying with our brethren and praying by ourselves is different. Ang mag-worship tayo kasama ang ating mga kapatid at ang mag-worship tayo sa Lord mag-isa natin ay magkaiba. Why? Gusto ang suluhin ng Panginoon. Imagine that. Sino tayo at gusto tayong makalaig ng Panginoon individually. Ganun kasabik ang ating Panginoon. And God wants to tell us na I miss you. Na-miss ko kung paano ka nung una kang nakakilala. Na-miss ko yung pagsamba mo nang on-fire ka. Na-miss ko kung paano ka magpuyat para talagang maranasan ang aking presensya. Alam niyo po mga kapatid, ang Lord ay nalulungkot kapag tayo ay nawawalan na ng oras sa Kanya. Yes, He wants us to serve. Yes, gusto niya na gumawa tayo para sa Kanyang kingdom. But God wants to remind na do not neglect your time for me. Alam niyo po mga kapatid, ang rason po kung bakit nais ng Panginoon na ipaalala sa atin ang kahalagahan ng secret place, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagbabasa sa Kanyang presensya, is because God wants us to be equipped during these days. Bakit po? Hindi na po basta-basta ng mga battles. At tayo mga Kristiyano, target tayo ng kaaway. Ngayon, paano tayo mananalo kung ang laman ng isip natin ay puno ng about sa mundo at hindi sa salita ng Panginoon? Paano natin magagawang labanan ang mga ginagawang sanlibutan ng kaaway kung ang puso natin at ang isip natin ay babad na sa mundo? Gusto mo ipaalala sa atin ng Lord na kung anumang bagay ang meron, walang ibang masagutan kundi siya. That's why we need to serve in His presence. And God wants to remind, limitations are what? Hinder us to experience the great presence of the Lord. Inisip ka ng Panginoon, this oras ng gabi. Lord, anong oras? This oras ng gabi, Lord. Mamaya na lang po, Lord, pag alising ko. Oo, Lord, ang lamig. Nantok pa mo. Excuse. Inisip ka na naman ng Lord. Lord, masakbay ni na nila.
Inisip ka na naman ng Lord. Ano Lord, mag-review pa po ako kasi may quiz mo ko, may exam po kami bukas. Those excuses hinders us na dapat ang ating paglilingkod, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, ang secret list natin ay hindi natin pababayaan no matter what. Amen? Alam niyo po, ang ating Panginoon, gusto niyang ibuhos ang kanyang presensya. Gusto niyang ibuhos. Pero ang tao, daming idols. Idolatry is not just about images and sculptures. Idolatry is something or someone na mas minamahal mo, mas binibigyan mo ng oras kaysa sa Panginoon. And do not let your ministry become your idol. Na masyado kang nakafocus sa kingdom, nakalimutan mo na ang rason kung bakit mo ginagawa yun. At kung para kanino mo ginagawa yun. Amen? The Lord wants to talk to us. Right now, individually. God wants to convict us. Anak, kamusta ang pagmamahal mo sa akin? Anak, kamusta ang puso mo para sa akin? Maaaring busy ka sa ministry, pero ang puso mo hindi nakarakonektado sa Panginoon. You are doing it, bakit? Wala kasi ibang gagawa. Ako kasi yung naka-assign. Trabaho ko kasi. Gusto kong ipalala sa atin ng Panginoon that He is our first love. Dami natin ginagawa. Gabi sa Bible, sa bagay ang ayaw ko sa iyo. Nakalimutan mo yung unang pag-ibig. Masyado kang nabisi sa mundo, masyado kang nabisi sa mga gawa. Nakalimutan mo siya. It's not literally, nakalimutan mo sino si Lord, sino si Jesus. It's about kapag ikaw ay nawawala ng oras sa Kanya. Amen? Sabi mo sa Psalms chapter 91 verses 1 to 2, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. You know, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, kapag babay ka sa iyong secret place, ikaw ay nasa ilalim ng kamay ng Panginoon. He covers you. He protects you. He guides you. Ibig sabihin, kahit anong gawin tira ng kaaway sa iyo, hindi ka maahanaw. Bakit? Dahil ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, ang reason din kung bakit meron mga taong ang daming problema, hindi matapos-tapos, is because kulang ka. Amen? Sa pagbababad sa secret place. Bakit po? Kasi wala sa ilalim ng kamay ng Panginoon eh. Kung kapag andito ka sa secret place mo, the Lord is there for you. Actually, tayo wala ka sa secret place, the Lord will guide you naman ka rin. Yun nga lang, ako pa ng mga sugat pagdating sa battle mo. Bakit? Kasi humihiwalay ka sa Kanya. Every time that you are not seeking His presence, you are not seeking His face, you are telling, Lord, yan ka lang po, stay put. Papalit ko ako, hindi ko na talaga kaya. Bakit? Gusto kong sabihin sa atin ng Lord na mahalaga ang secret place. Dahil ba gusto niya hindi na tayo makagawa ng mga bagay na dapat gawin natin dito sa mundo? Dahil gusto niyang mapadali yung mga bagay na kailangan mong gawin dito sa mundo. Amen? Another thing, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Pag inuna mo ang Panginoon, siya ang bahala sa lahat.
lahat ng pangangailangan mo. Ngayon, ba't ka nahihirapan sa mga pangangailangan mo? Kasi hindi mo inuuna yung nagbibigay ng pangangailangan mo. God wants to remind every one of us, soaking in His presence is not just for pastors, not just for the leaders of the church, not just for bishop or apostle. No, it is for everybody. Gusto kong ipaalala sa atin ang ating Panginoon. If you want to overcome all the things na pinagdadaanan mo ngayon, then go to the one who already conquered it. Go to the one na andun na, napagtagumpayan niya na. Amen? Sabi po sa aklat ng Mateo chapter 26, verses 40 to 41. Nagbalik siya at tinagnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi na kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Pagbantay kayo at manalangin upang huwag kayo malahig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. You simply imagine that? Kailangan sila ni Lord. Ano, kahit at least 1 hour, hindi nyo mabigay para sa akin. Hindi mo magawa manalangin. Sabi doon, no? Kahit isang oras man lang. Ibig sabihin yung 1 hour, di lang ni Lord. Pero sa atin, 5 minutes, nawit ka lang. Sabihin natin, 10 minutes, ang haba na nun, 1 hour. Sa natin sa Bible, Christian na Lord, yung mga disciple niya, at least 1 hour, di na kayo ibigay. Ano yung point? If we want revival in our lives, if we want revival in our family, if we want revival in our ministry, then so in His presence. Where? In your secret place. Man, gusto na Lord palakasin yung Espiritu natin para hindi natin magawa mahulog sa tukso. Meron tayong desire, Lord, gusto kong maging on fire. Lord, gusto kong maging puspos. Lord, gusto kong maging anointed. Pero iba ginagawa mo. Ang ginagawa mo is yung mga hindi dapat gawin. Ano po mga kapatid, sinasabi po ito sa atin ng Panginoon dahil gusto niya po na tayo ay manumbalik sa kanyang presensya. Huwag po natin limitahan ang ating Panginoon dahil minsan hindi niya po tayo limitahan. Tignan na lang po natin, isa-isa niyang anak, ibinigay niya para sa makasalanan. Mga magulang po na narito, kaya niyo po bang ibigay yung isa-isa niyong anak na mamatay para sa makasalanan? Ayaw dalawang isip po, di ba? Pero Lord, hindi na dalawang isip. Bakit? Ganun ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Hindi po natin kayang tumbasan ang pagmamahal ng Lord. But we can give our best, our life, and our time to the Lord. Maaaring ang ilang dito, mula kanina hanggang ngayon, ng oras kayo matatapos ko. 2:30 na start, 5:54 na, di pa tapos. Paano pag sinabi ng Lord? Ilang taon ka na? Ilang taon na kayo binibigyan ng hininga? Gusto mo pang huminga? Ilang worship na, nabilang ko mga ilan na yun eh. Kanina pa nagpipreach na, matagal, kanina pa eh. Sinabi ng Lord, nagkaroon ka na ng umanala, nililitahan mo ba ako? Sinasabi ng Lord, hindi para tayo itundukan. Paano tayo mag-limit sa kanya? But to change some
2 hours lang yan, ha? Event na yan, 2 hours lang yan. 2 hours lang po ang binibigay ng Lord sa atin. Doon tayo nililitan ng Lord. And yet, pag nanalangin tayo sa Lord ng kailangan natin, unlead. Lord, pining ganito, pining ganyan. Ganyan ko na ganito yung anak ko, dapat ko ganito, pining ko ganyan. Unlead. Hindi ka nagpilit na. Pero pagdating sa paglalaro ng oras sa Panginoon, hirit ka. Simply imagine, hindi nakikinig ang Lord kakaantay sa'yo na malumbalik sa Kanya. Hindi nakikinig ang Lord na antayin ka na isuko lahat ng dapat ng isuko. Na isurrender mo ang buhay mo wala harating. Minsan kasi, sabihin ng tao, Christian na ako, so ibig sabihin, na-surrender ko na yung buhay ko kay Lord. Ang tanong, buong bang sinurrender? Kasi kapag buong mo natin sinurrender ang ating buhay, hindi po natin nilimitan ng oras natin sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, grabe ang pagmamahal, pagpapahalaga sa atin ng Panginoon. Ay, ginagawa ni Zulu. That's why God wants to tell us again and again and again. Anak, oh, dear secret place. Not once a week. Not every time na kapag yun ang i-preach. Every single day. Ang pagsusok sa presence ng Lord ay hindi lang kung nakakaranas ka ng malaking pagsubok. Ang pagsusok sa presence ng Lord should be a lifestyle of a real Christian. You can say a Christian because you believe in Christ. You can prove that you are a real Christian if you are all out to the Lord. When we say all out, lahat ayaw mong ibigay sa Panginoon. Lord, here's my life. I surrender. Lord, I surrender my dreams for you. I surrender my plans for your best plans. I surrender my time. So, sa paglalaan natin ang oras sa Panginoon, hindi po iyon nasasayang. Amen po? Iniisip natin, ilang oras akong nasa secret place. Dapat ang dami ko ng katawan. Yung maaaring hindi mo makikita agad, yung bunga, hindi na mo para sa Panginoon. At alam you, that your time na in-invest mo sa Panginoon ay hindi masasayang. Dito sa mundo, if we invest our time in worldly things, mas isang maling ako na lang. Masasayang. And it will end up, sayang yung oras na hinilaki ko doon. Sana mas naging productive yung buhay ko. Pero pag ang oras ko natin, amen, nagigay ko natin sa Panginoon, the Lord will do the things na gagawin mo. Hindi ikaw nagawa, siya nagagawa para sa iyo. He will give favors for you. At alam niyo po, so kung sabihin sa atin ng ating Panginoon, is coming. Ano po kaya pag tinanong tayo ng Panginoon? Anak, bakit kita ba papasukin? Malami ka pang gagawin, di ba? Ba't gusto mo pumasok? Ayaw mo sa akin, di ba? Ayaw mo mag-secret place, ayaw mo magbabad. Ang pumasok na lang kasi dito, eternal na to. Hindi pang 2 hours lang. Ngayon kung sa 2 hours nakakagalan ka na, at gusto mo pumunta ng langit. Wala, anong oras na, paano kami uuwi nito? Wala, pag pupunta ka dito sa langit, di ba may bahay ka po uwihan?
Sinasabi po ito ng Panginoon, bakit po? Ganun po tayo kahalaga sa Kanya. At pinapaalalahanan niya tayo ng dapat natin gawin. Kasi pag hindi tayo kahalaga sa Panginoon, bakit nagiging ng oras mo? Hindi ka lang ng oras sa mahal mo at sa mahalaga sa iyo. Pag wala ka pa kailangan, hindi mo bibigyan ng oras eh. Kaya ganoon mo lang ang pagpapaalala sa akin ng Panginoon kanina ka na dinidilig, anak, mababag ka sa akin, huwag mo kong linikahan. Kasi ganoon ka lang mga ng Lord. Ang pakiramdam po natin, hindi tayo pinapahalagahan ng mga taong dapat nagpapahalaga sa atin. And yet, bibigay pa rin tayo ng oras sa kanila, pero sila walang oras sa atin. Ano pong pakiramdam? Pero din po lang nararamdaman ng Lord. Open arms, He is waiting that His children will come back and go to the secret place just to seek His presence. Kanya po mga kapatid. The reason na tayo ay nag-i-exist ay hindi para sa sarili natin, hindi para sa taong nasa paligid natin, kundi para sa Panginoon. Hindi, gusto ng Lord, ang buhay natin, ilaan para sa Kanya. But we should prioritize our secret place to the Lord. Sabi ko, hindi deserve ng Lord ang pinakapagpapos. Hindi deserve ni Lord yung pagpapot ng oras mo. Because imagine what He gives to you. It's only the mountains now. Ngayon, paano mo kayo masusulinan? Hindi mo matutong basan? You can give the best. Kung tayo napapagod, sinasabi natin, Lord, bigyan po kami ng kalakasan. Tagal ka na gusto bigyan ng kalakasan ng Lord. Hindi ka sana ang hina kung ikaw ay babad sa kanyang presensya. Hindi ka manlalaki kung yung apoy mo ay nalagaan sa secret place. And I'll tell you, there is battle kapag tayo nag-decide na magkaroon talaga ng secret place. Kaya tayo, wala kang sariling kwarto, paano yan? Maingay sa amin eh, paano ko kaya si secret place? Kung gusto, may parang kung ayaw, ang lamang. Kung gusto mo pataguin ng Lord, gumawa ka ng paraan. Find a place that it is God. You and God ang nandoon. Sabi nga po sa Bible, kapag tayo mananalangin, pumasok ko sa iyong silid. Eh kung walang silid, humanap ka ng lugar na parang lang nasa isang silid. Ibig sabihin, walang ibang nakakakita sa iyo. Bakit po? Kapag kasi alam natin meron tayong kasama na nakakita sa atin, nalilimitahan kung paano tayo sa Lord. Paano tayo magpuri? Paano tayo manalangin? Gusto mo manalangin sa Lord? Gusto mo mag-speak in tongues? Kaso, ay, baka namin sinigod. Gusto ng Panginoon, mga kapatid. Bigay po natin yung dapat sa Kanya. Dahil kapag hindi po natin nabibigay yung oras na para sa Kanya, kapag nanakawan po natin ang Panginoon. At kapag ang Lord yung napag-nanakawan natin, be ready. There is something na mawawala sa iyo. That is the God of justice. That is the God of mercy. And everything na gagawin natin, o hindi natin gagawin, sasabihin natin, isipin natin, has consequences. It's either a punishment or a reward. Now, kung ilang beses mo na narinig, anak, bumalik ka sa secret place mo,
ilang oras na ipinipreach sa'yo yung anak, bumalik ka sa secret place mo, and then pagdating mo mamaya, hindi mo gagawin. O, nagsiyan ka ng oras. Pero kapag paglabas mo dito, sasabihin mo, Lord, pagod po ako. Pero hahanapin ko pa rin ang pasensya. And finally, ready for later things that God will give unto you. Glory, glory, glory to your holy name, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Yung totoo. Praise God! Grabe. Alam niyo po, ang Lord naghihintay lang po doon sa atin. Sinabukan natin. Ay, mga kapatid. Ang susi para makaranas ka ng mga dakilang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Susi, hanapin mo ang presensya. Kapag nakita ng Lord na you are making effort for Him, napagod ka na, pero napagod ka pa rin sa kanyang presensya, ready. The favor of the Lord will be in your life. Meron po tayong ginawa para sa tao. Minsan, hindi nasusukihan. Amen. Pero pag may ginawa po tayo para sa Panginoon, yung suki, sobra-sobra. The question is, are you willing to commit yourself to seek His presence daily? Amen? Narinig po kayo ng Panginoon. God doesn't want a liar. Never. In the mighty name of Jesus, wala dito. Sa lahat po ng gusto na ituloy ang buhay sa Panginoon, sa lahat po ng gusto na isip ang presence ng Lord every single day, can you commit yourself tonight? Kaya po ba natin i-commit yung sarili natin sa Panginoon? Amen? Ito, kapitan ko. The disclaimer. If you will not commit your time and your life for the Lord, may ibang commit kayo. Ay, available to. Pwede ito. Pero kapag tayo po ipakumit mo natin ang ating sarili, ang ating oras sa Panginoon, amen? Ako, ang kaaway sa atin. Pero pag nabigay ka ng kaaway, na wala kang oras sa Panginoon, huwag kuha siya sa iyo. That's my boy, that's my girl. Every time po, nililimitahan natin ang oras natin sa Panginoon. And they're saying, Lord, buhay ko po, ako po magmamanage ng oras ko. Pero kapag ang puso natin ibinigay natin sa Lord, Lord, I know na ikaw ang Diyos ng kaayusan. As long as ikaw ang Panginoon ako, alam ko po Panginoon lahat ng bagay. Kaya ayusin. The question is, what is your priority? We have so many priorities, but what is the number one, non
non-negotiable priority of yours. Alam niyo po mga kapatid, grabe pong pamamahal sa atin ng Lord. Kung tutusin ko, kanina pa po ko dapat tapos dito. Bakit? Kanina pa po ko ng kansilan kasi Christian Bridge. Kaya po napapagod. Pero dahil mahal kayo ng Lord, na, alam kong pagod ka na, but I want i-share mo to. Kasi meron pang mga nakaupo dyan na kailangan pagdiinan yung salita dahil hindi tayo ang dating ng commitment. Kapatid, the Lord is knocking unto your heart right now, saying, Anak, I want to go back in your heart. The moment mo na nakalipod ka na natin ang secret place, dahil na malayan, tatabuyan natin ang ating Panginoon. Kung pinapasok natin, alalaan sa buhay, ako ng bagay. God wants to remind, hindi po tayo tagalito sa mundo. Tayo po ay dayuhan lamang dito. Ibig sabihin, dapat mas maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Amen? Sino po ang nais magbabag sa presensya ng Panginoon? Sabi ng Lord. Alam niyo po, sabi ng Lord, how I miss the voice of my children worshiping me without limiting the time. How I miss my children soaking in my presence without checking the time on their phones. Sino tayo para mahalaga ng Panginoon? Sino tayo para hinan ng Panginoon ang oras? So right now, mga kapatid, if you want to meet again the Lord right now, or maaaring nakapag-meet ka before and you're not ready to meet, imagine, the Lord is here right now. What will you do? What are you gonna say? The Lord is here, watching you. Sabi ko mga kapatid, sobrang nakumanapod sa akin. God wants to correct us. Anak, your time management, ayusin mo na. Huwag mong gawing huli yung oras mo para sa akin. I'm gonna remind you, I am the Lord of the Lords. Paano mo pagpagaan ng oras? I am your great provider. How long is the time that you can give unto me? Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Kaano mo ko katagal gustong makasama? Ako yung sabi ng Lord, God wants us to be prepared when we go to heaven. Ay po, pagdating natin sa langit, we are not going to think sa mga alalahanin sa buhay. All we're gonna think is all for the glory of the Lord. Again, God wants to remind you, there will become a battle. Once na gusto mo na i-pursue ang secret place mo. Puyat, antok, katamaran,
gawain sa buhay, mga gawain sa mundo ito. Yun po ang mga bagay na magiging hadlang para hindi mo yung magawa. But God wants to remind, if you love me, you will make time for me. You will make time even you will say, Lord, I don't have time. You will make time to love Him. You keep on crying, wala ka na, ibibigay mo pa rin bakit mahal mo. Lord, wala na po ako natitirang energy, Lord, kasi maghapon po ako ng trabaho. Dahil marunong kami. Lord, pagod na po ako, magagawin na po dito. Dahil marunong ako, ibibigay mo pa rin. The best, the best na ba? The best na ba? Bakit? Once that his children knows how to humble themselves and seek his presence, that every knee shall bow to the king. Every tongue proclaims Jesus. Jesus is the Lord. Right now, I'm not going to command you of the things that you do. One thing I have to realize. And I am here right now. Narinig mo ang salita ko. Narinig mo paano kita paalalahanan. The question is, how will you respond? To those things na narinig mo, ano ka mag-response? Sa mga salita ko na ipinaral ko sa'yo, paano ka mag-response? God is telling this one because ito yung nakakalimutan ng tao. Minsan, bakit ang preaching paulit-ulit? Kasi meron pang gusto makita sa'yo na hindi mo pa ginagawa. God is here. He's waiting for you right now. Ayang banda na tayo kanina. But God is still waiting. Sa muling pag-awit natin sa mga oras na ito, we will sing with this. We will sing with our heart, genuinely. We will sing to the Lord na hindi tumitingin sa oras. We will sing to the Lord and we'll sing His precious Do not just observe. Feel the presence of the Lord. He is here. The Lord is here. The Lord is here. Don't believe that the Lord is here. Oh, you saw your children right now. Touch them again.
Fill them with your presence, Jesus. The Lord is ready. He's telling you again na lahat ng kulang pa sa akin, pero pag-ibig ko sa'yo ay hindi na kulang. Because the Lord is gonna sheep. Talk to God right now. Commit yourself to Him right now. Lord, I'm gonna go back to the secret place. Because I know that this is your will. Lord,